Hello everybody, welcome to our 5-minute daily devotionals for today. This is a series of short videos sharing some thoughts on a passage mula sa ating Moravian daily text readings. At sa ating patuloy na pag-aaral ng Book of Colossians, a letter of Paul to the believers in Colossae, our passage is taken from Colossians chapter 2, verses 11 to 23. So a quick review from yesterday, we understand that Paul desires for us to continue and make our relationships with one another count, knowing that we are bound together in unity in Christ Jesus. Na tayo ay pinag-isa ni Kristo. Though we may be apart, because we have Christ in us, we are united, we are connected, we are related. Now, part pa rin ng passage from yesterday is from verse 9 to 10. Let me just read that. For in Him, pertaining to Jesus, kay Kristo, for in Christ, in Him, dwells the fullness of deity bodily. Yung kapuspusan ng pagka-Diyos ay nanahan kay Kristo sa katawan. He is God in bodily form, basically. And you have, ito yung significant, and you have been filled in Him. Ika'y napuspos kay Kristo. Kung ika'y nananahan, kung ika'y tumanggap kay Kristo, si Kristo nananahan sa iyo, yung kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Kristo ay nananahan din sa iyo. And this is important for us to understand. Because if we think that we are limited in our own physical and mortal bodies to do the things God wants us to do, we will never be able to do anything at all. Kasi mahina tayo eh. We are weak. We're easily fooled. We are easily misled. We are easily drawn away sa mga pamalalakad ng Diyos. Pero kung na-recognize natin si Kristo yung nananahan sa atin, si Kristo na kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa atin, we have the ability, meron tayong kakayahan, meron tayong pagkakataon na gawin yung kalooban ng Diyos. Now, this is important as Paul goes on to describe our experience with Christ. In verse 12, we read, having been buried with Him in baptism. No, ikay tumanggap kay Kristo at ikay na bautisma, tulad ng mga kapatiran natin na baptized recently. When they were submerged in water, para silang nilubog at ibinaon sa lupa. Baptism is basically a symbolism of us being dead to ourselves, yet resurrected in new life in Christ. Yung lumang Ronald, ibinaon at inilibing, at yung bagong Ronald, ang nabuhay na maguli kay Kristo. This is important. Having been buried with Him in baptism, you are also raised with Him. Kung kasama na si Kristo, ibinaon yung lumang pagkatao natin. Pag-ahon natin sa tubig, we are living and declaring we have new life. Bagong buhay. Bagong simula kay Kristo. He goes on to say in verse 13, and you were dead in your trespasses. Patay tayo sa ating kasalanan. Nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, tayo'y patay sa harapan ng Diyos. Patay sa ating kasalanan. God made alive together with Him. Ika'y nabuhay na muli. Para kang pinanganak muli, kaya born again. May bagong buhay tayo nung tinanggap natin si Kristo. And such a great privilege, such a great blessing. Yung mga pagkakamali na nakaraan, yung mga walang kabuluhang pangyayari sa ating buhay, ay isinalabi, kinalimutan, at meron tayong panibagong simula. Canceling the debt of sin. Yung kaparusahan, penalty na kasalanan, ibinura na ng Diyos. May bago tayong simula. In fact, he goes on to say in verse 15, He disarmed the rulers and authorities, put them to open shame, by triumphing over them. Yung mga bagay na pumipigil sa atin, na parang naghahari over us, yung nag-oppress sa atin, inalis na yung kapangyarihan ng mga bagay na yan sa ating buhay. At tayo'y kasama ni Kristo na mumuhay ng matagumpay. Yung mga bagay na tumatali sa atin, yung mga pumipigil sa atin na gawing kalooban ng Diyos, wala na. Tayo'y mananagumpay na, tulad ni Kristo na nagumpay na sa mga bagay nito. There is therefore no judgment. Wala na dapat mag-judge sa atin. Therefore, sabi sa verse 16, let no one pass judgment on you in questions about food and drink. Ay, dapat hindi mo kinakain yan, Ronald. O dapat hindi mo iniinom yan kasi hindi ka maliligtas. Our salvation is not based on what we eat, what we drink, or whether we celebrate a festival o tayo nag-meet ng Sabat. These are shadows. Ito yung mga anino lang ng mga bagay na inilaan ng Diyos. Ang totoong
may saysay na bagay sa ating buhay is si Kristo. Kung si Kristo na lahat sa atin, isatabi mo yung mga bagay na ito dapat mong gawin, ito huwag mong gawin. Those are regulations based on the ways of the world. Tandaan mo kapatid, kung tayo namatay na kasama ni Kristo, patay na tayo sa pamamalakad ng mundo. Kung tayo nabuhay na muli kasama sa Kristo, tayo na mabuhay na ayon sa kalooban ni Kristo. I pray na tayo'y manghawak sa mabuting pagpapala ng Diyos. The good blessings of God. In that He has given us new life. Pinagkakuluban tayo ng bagong buhay. Na hindi na tayo natatali sa mga bagay na ayon sa pamamalakad ng mundo. Pero tayo umaasa na sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, magagawa natin ang kanyang kalooban. May God bless you as you live out and follow God's word.